Lasang bungo. Usapang numero muna tayo. 4. 4 na presidente na ng Amerikang napatay habang nakaupo pa sa pwesto. Pinakauna si Abraham Lincoln, 1865. Tapos si James A. Garfield ng 1881. Si William McKinley, pangatlo noong 1901. At si John F. Kennedy noong 1963. At nung isang linggo, si Donald Trump ang muntik ng maging ikalima. Okay, tuloy lang natin ang makanumerong usapan. 2. Ito na ang pangalawang termino ni Trump. Pero may 3 ng tangka sa kanyang buhay mula pa noong 2024. At pinakadelikado ang pinakauna nung siya'y nangangampanya pa lamang at nagtatulumpati sa Pennsylvania. At kung hindi dahil sa isang chart, ay patay na siya. Kung hindi napalingon si Trump para tingnan ang datos sa mga pumasok na illegal immigrants, abay, bullseye ng bala ng AR-15, diretso sa ulo niya. Maswerte si Trump na tenga niya lang ang tinamaan. Ang nangyaring pamamaril kay Donald Trump ay hindi higit pa sa isang tangka sa buhay ng isang kumakandidato sa eleksyon sa ikalawang pagkakataon. Pero ang kagimbal-gimbal na pangyayari ay umani ng malawakang simpatya para kay Donald Trump. At ang muli niyang pagbabalik sa White House ay may malaking epekto sa kasaysayan ng mundo. Ayaw maniwala, tingnan mo na lang kung magkano na ngayon ang presyo ng krudo. Ang pangyayari sa Butler, Pennsylvania noong Hulyo 2024 ay sinundan pa ng tangka sa buhay ni Trump sa sariling golf course sa West Palm Beach sa Florida noong September 15, parehong taon din. Dito ay natiklo naman ng Secret Service ang isang lalaking nagtatago sa mga damuhan na may dalang SKS-style na rifle. Mga kapatid ng mga to, kasama na ang nangyari sa White House Correspondents' Dinner sa Washington noong isang linggo, ay higit pa sa isang atake sa isang individual na pinuno ng isang makapangyarihang bansa. Muling pinaalala nito ang isang maselang usapin sa lipunan na tulad ng sa Amerika. Talagang kakaiba. Amerika ay may pinadaling proseso ng pagbili ng baril sa halos kahit saan. Para kang bumibili lang ng sapatos o cellphone. Bilang bahagi ng nakasaad kasi sa kanilang saligang batas, ang karapatan ng isang mamamayan na armahan ang sarili. Katapat niyan, ang isa pang problema ng tumataas sa antas ng mga may problema sa mental health. Dahil aminin na natin, sinong nasa matinong kaisipan ang pwedeng magdesisyon na kaya nilang patumbahin ng Commander-in-Chief ng pinakamalakas na military sa buong planeta. Pero tandaan natin, ang numerong 1. Isa lang ang kailangan. Isang tao lang para makalusot at maisahan ang pinatibay na sistema ng seguridad na ganyan. At ang Pangulo ay matsambahan. Buti pa sa Pilipinas, ang assassination lang natin dito ay nangyayari lang sa reputasyon at sa pagkatao, lalo na sa mga nag-aaway na politiko. At ang sabi pa nga ng isang pangalawang Pangulo dati, no joke daw. Hindi nga naman pwedeng ituring na biro ang kahit anong tangka. Sa anumang buhay, may katungkulan man o wala. At sa episode na ito ng History with Lord Special, ititingnan natin ang ilan sa mga leader sa politika sa modernong kasaysayan na napatumba na ang motibo ay politika. At kung paano nabago ng mga ito ang kasaysayan ng mundo. At babalikan din natin ang mga nabigong mga pagtatangka. Kasama na rin ang 3 dito mismo sa kasaysayan ng ating bansa. Hindi po ako nagbabanta, pero pag hindi ninyo ito pinanood, ang damdamin ko ay sasama. At wala lang. Iiyak lang kami mamaya. Pero kung paniniwalaan daw ang mga tala at may mga kumekwestiyon sa teoryang ito, no, ang pinakaunang gamit daw o pinakaunang gumamit daw ng salitang assassination sa wikang English ay walang iba kundi si William Shakespeare sa kanyang play na Macbeth noong 1605. At ito raw ay galing sa pangalan na tawag sa isang sekta na nakilala ng mga Crusaders sa
Syria, isang sekta daw ng mga killers. At ang isa pang nakakaaliw na teorya tungkol sa etimolohiya o pinagmula ng salita ay may kinalaman sa marijuana. Ang assassin daw ay galing sa hashishim. Ang sektang ito daw kasi kilala sa paggamit ng hashish o ang mas concentrated o mas pinalakas pa na klase ng cannabis na halaman. Ganon? Hindi ka pala peace man pag nakahit-hit ng ganon. Ba't yung mga kilala ko nagsasounds lang ng Travis Scott o kaya nagtitrip lang sa mga Instagram reels sa mga pusa at asong kumakanta. Pero anong magtutulak sa isang simpleng individual na isipin na kaya niyang tuldukan ng buhay ng may pinakamataas na katungkulan na opisyal ng isang bansa na commander-in-chief din ng armed forces? Biruin mo. Maraming magsasabi na kailangan ng isang may problema raw sa pag-iisip. Kung ang isang leader at ang kanyang mga maling desisyon naman ang magiging sanhi ng pagdurusan ng milyon-milyon, may mga taong isipin na baka tungkulin nila yon. Halimbawa, inabanggit natin kanina na 4 ng presidente ng Amerika na napatay sa pwesto. Dahil sa assassination, alam na malamang ng lahat ang nangyari kay Abraham Lincoln noong April 14, 1865. Akala ni Lincoln ay manunood lang siya ng isang play. My American Cousin, title doon. Ang isang artista mula sa play na yon, si John Wilkes Booth, ay biglang tumalon sa kanyang harapan at binaril si Lincoln. Pagkatapos ay sumigaw daw itong si Booth ng Sic Semper Tyrannis, ang translation Latin para sa thus always to tyrants. Kung nakapalupot naman ang bitukan ng kasaysayan ng ating republika sa kwento ng Amerika, ito ang pangulo na pwede ninyong sisihin, si William McKinley, ang ika-25 US President. Sa ilalim ni McKinley, nakita ang pagyabong ng Estados Unidos sa isang industrial at imperialist superpower na dinagdag ang Hawaii sa mga teritoryo at sumabak sa giyera laban sa Spain noong 1898. Sa Disyembre ng parehong taon, sa ilalim ng tinatawag na Treaty of Paris, ay sinuko ng Espanya ang Pilipinas sa Amerika sa halagang $20 million. Cheap pa, ganun lang tayo kamura. At matapos ang ilang araw ay nilabas ni McKinley ang tinatawag na Benevolent Assimilation na proclamation na nagtatakda na ilagay ang buong arkipelago ng Pilipinas sa ilalim ng US military government. At sa isang iglap, ang Estados Unidos ay nagkaroon ng kauna-unahan nitong kolonya. At ang Filipino-American War na umusbong mula doon ay nagtagal lang 3 taon. At lahat yan ay dahil sinabi raw ng Diyos kay Pangulong McKinley na misyon ng Amerika na gabayan, iangat at gawing edukado ang Kristiyano ang mga Pilipino. Na wala raw kasi tayong kakayahang pamunuan ang ating mga sarili. Yun nga lang, hindi na nakita ni McKinley ang maging kaganapan ng pangakong yan dahil sa taong 1901, sa araw ng September 14, ay namatay si President William McKinley. 6 days matapos barilin ng anarkistang si Leon Czolgosz. Si McKinley ang ikatlong US President na na-assassinate matapos kay Abraham Lincoln at James A. Garfield. Kaya mula noon, ang pumalit kay McKinley na si Theodore Roosevelt, ang kanyang bise ay ang unang Pangulo ng Amerika na simula noon ay nagkaroon ng round-the-clock na security. Pero alam niyo ba na si Theodore Roosevelt ay muntik-muntikan na rin habang nagtatalumpati noon, may biglang bumaril kay Roosevelt. Mabuti na lang. At naghanda si Roosevelt ng mahabang talumpati na kanyang nilagay sa kanyang bulsa dito. Sobrang kapal ng papel ay napigilan ang pagtagos ng bala. Kaya paminsan-minsan, bukang may dahilan din kung bakit madaldal ang mga tao at maraming gustong sabihin. Ito naman, November 22 taong 1963, nayanig ang buong mundo ng si John F. Kennedy, ang popular at batang-bata na ika-35 Pangulo ng Amerika ay napatay matapos barilin habang nagmo-motorcade sa Dallas, Texas. Si Kennedy
ang pang-apat na Pangulo ng US na napatay through assassination. Siya'y 46 years old lang. Yun na rin ang pinakahuling pagkakataon na nagmo-motorcade ang isang presidente sa isang limousine na walang bubong. Ang naarestong gunman ay isang dating miyembro ng US Marines, si Lee Harvey Oswald. At kahit 60 years na nakakaraan, ay hindi pa rin mamatay-matay ang napakaraming conspiracy theories. Lalo na kung iisipin na baka may mas malaki pang mastermind sa pagpaslang. Sino ba talaga ang tunay na nag-utos ng pagpapatay kay Kennedy? Ang mga komunistang Ruso ba? O ang sariling CIA mismo ng gobyerno niya? Si Fidel Castro ba ng Cuba? O mas malapit-lapit pa? Kasi naman, 2 araw habang nililipat ang kustodiya ay binaril si Lee Harvey Oswald ng isang may-ari ng club na dating pulis na si Jack Ruby. Okay, tungkol sa chismis na CIA daw ang posibleng nag-utos. Dahil inis daw sa mga pulisiya ni Kennedy ang maraming senior officials ng ahensya. May isang teorya naman, dahil sa sobrang pagiging babaero tulad ni Starex at hindi katulad ni Direk Bing Crehensya. Sa sobrang pagiging babaero daw nitong si Kennedy, ang asawa raw nitong si Jackie ang nag-utos na bumaril dahil napaka-imposible raw ang ginawang pag-asinta ni Oswald. Mula sa 6th floor ng isang building, nagawa niyang tamaan yung motorcade na gumagalaw. Sabihin natin, hindi mabagal yung kilos yung coaching yun. Si Jackie Kennedy, katabi lang daw ng Pangulo. At ito pang pinaka-nakakaloka sa mga teorya kung sino nag-utos. Illuminati raw ang nag-utos ng pagpatay kay Kennedy. At may nagsasabi na baka raw, totoong may sumpa ang pamilya Kennedy dahil sa pamamaril din namatay after almost 5 years ang nakababatang kapatid ni JFK na si Robert Kennedy, ang naging Attorney General ni JFK nung siya'y presidente. Pero ang isa rin daw sa mga dapat inguso ayon sa conspiracy theorists ay ang bise ni JFK na si Lyndon Johnson. Dahil matapos ang 11 oras ay nanumpa ang bagong Pangulong Johnson sakay ng Air Force One. At katabi nito ang bagong biyuda ni Kennedy na bakas pa sa damit, ang dugo ng asawa. Pero may mga Pangulo naman ng Amerika na nalusutan ng mga tangka. Tulad ni Franklin Delano Roosevelt. Noong 1933 ay sinubukang barilin si Roosevelt ng isang galit na karpenterong walang trabaho na may sayad raw sa ulo. Masyado na rin marami nagugutom sa bayang ito. Sinigaw ni Giuseppe Zangara bago nagpaputok ng 6 na beses. 2 beses naman sa isang buwan, may nagtangka sa buhay ni President Gerald Ford. September 1975 ng 2 babae. Yung isa, miyembro ng kulto ni Charles Manson. Ang isa naman ay makakaliwang aktivista. Pero wala nang mas kabaliwan pa sa motibasyon ng muntik ng dumali kay Ronald Reagan noong Marso 1981. 6 na bala sa 3 segundo ang gumulantang sa labas ng isang hotel. Isang bala ang nakalusot sa ilalim ng kaliwang kilikili hanggang sa baga ni Reagan. 1 pulgada lang ang layo mula sa kanyang puso. Ang gunman, si John Hinckley Jr. Ang dahilan niya sa pamamaril para makuha ang atensyon ng isang artista, ang nooy batang-batang si Jodie Foster. At ang naging inspirasyon ay yung pelikulang nilabasan nito kasama si Robert De Niro, ang Taxi Driver. Nga pala, ang pinangyarihan ng pamamaril kay Reagan sa labas ng Washington Hilton, ang parehong hotel ng pagtatangka kay Donald Trump noong 1 linggo lang. Ano nga ba nagtutulak sa mga handang pumatay ng isang pinuno? Kabaliwan lang ba? O likas na karahasan sa karakter? Marahas sa kamatayan ba ang nararapat sa isang leader na marahas? Pero paano si Mahatma Gandhi ng India, ang nagturo ng filosofiya ng non-violent resistance o ang mapayapang pagtutol? Pero si Gandhi pinatay ng isang tao na turing sa kanya ay taksil sa relihiyon at sa bayan. Si Mahatma Gandhi na sa pagnanais sa pagbuklori ng isang bansa kasama ang karibal na relihiyon
ay tinapos ng 3 bala. Relihiyon din ang dahilan kung bakit pinatay ang Indian Prime Minister na si Indira Gandhi ng 2 Sikh na bodyguard sa sarili ng tahanan noong 1984. Marahas din ang naging katapusan ng anak niyang naging punong ministro din minsan, si Rajiv Gandhi, sa isang suicide bomber na pinadala ng mga rebelding Tamil ng Sri Lanka noong 1991. Kahit ng pinakataimtim na naghahanap ng kapayapaan, madalas nagiging marahas ang katapusan. Halimbawa, si Anwar Sadat ng Egypt na matapos makipagkasunduan sa bansang Israel na kanilang kalaban ay binanatan sa isang malapelikulang paraan habang nanunood ng marcha ng sariling militar noong 1981. Sa Israel naman, noong 1995, kapayapaan din ang hangad ni Prime Minister Yitzhak Rabin nang pasukin ng isang kasunduan sa kaaway ng mga Palestino. Pero isang kababayan niya na tutol dito ang nagpahayag ng kanyang sentimento sa pamamagitan ng 2 bala. Sa isang peace rally pa talaga, ilang bala lang mula sa iisang baril, hawak na isang taong determinado. Pero babaguhin ang buhay ng milyong-milyon tao at patuloy pa rin ang alingaw-ngaw sa kasaysayan. Sa Pilipinas naman, sino nga ba ang mga nagtangka sa buhay ng mga presidente? At ano ang kanilang mga dahilan? Ito ba'y political? Ito ba'y dahil sa ideolohiya? Kung tatanungin mo sina Feliciano Lizardo, Julio Guillen at si Carlito Di Mahilig, malamang ang isasagot nila sa iyo tungkulin sa bayan. June 6, 1943, habang naglalaro sa T-number 7 ng Uakwak Golf Course sa San Juan, may bumaril kay Pangulong Jose P. Laurel. Tinakbo si Laurel sa Philippine General Hospital matapos tamaan ng 3 bala. PGH, ang layo nun . 2 suspect ang nahuli at pinatay ng mga Hapon. Agad-agad, ano? Pero may isa pang nahuli. Ang dating boksingero na naging gerilya, si Feliciano Lizardo alias Little Joe. Pero imbis sa ipakulong, biruin mo, pinatawad pa siya ni Laurel. At hindi lang basta simpleng pagpapatawad. Dito ka mabibilib. Mula 1949 hanggang sa kamatayan ni Laurel noong 1959, itong si Little Joe ay nagsilbi pang bodyguard ng dating presidente. Pero ito mas malupit. Habang nagpapagaling sa ospital, itong si Laurel ay patuloy na tinatrabaho ang pagbabalangkas ng konstitusyon na gagamitin para sa bagong Second Philippine Republic, na halos siya lang mag-isa ang may akda. Hawig na hawig naman daw kasi sa 1935 Constitution. Pero dahil daw sa assassination attempt na ito, biruin mo, mas lalo pa raw napabilib at mas nagkaroon pa raw ng tiwala ang mga Hapones kay Laurel. Biruin mo, gusto siyang patayin ng sariling kababayan. Mukhang pro-Japanese talaga ito, iniisip nila. Pero kung merong napaparatangang pro-Japanese, ito namang susunod natin pag-usapan, ay laging sinasabihan na pro-Amerika. Marso 1947, si Pangulong Manuel Rojas ay muntik nang mapatay ng isang barberong taga-Tondo. Habang ang Pangulong Rojas ay nagtatalumpati sa Plaza Miranda sa Quiapo, 10:45 ng gabi. Late na yun, Mula sa audience, ang barberong si Julio Guillen ay naghagis ng granada sa stage. Mabuti na lang at nasipa raw palayo ang granada. Pero sa pagsabog ng granada, na 3 talampakan lang ang layo kay Rojas, ay may 6 na nasugatan. Kasama raw ang photographer ng Malacanang na si Emilio Maglalang. Tinakbo sila sa Philippine General Hospital. At himalang nakaligtas itong si Pangulong Rojas, pati na rin si Ambassador Carlos P. Romulo at ang nooy Senate President Jose Abilino. Isipin mo, buti na lang at 6 lang ang sugatan. Kung iisipin mo na may tinatayang 25,000 daw na taong dumalo sa event na yun. Pero ano nga bang motibo nitong barberong taga-Tondo? Galit na galit daw itong si Guillen bilang isang makabayan
sa pagpayag at sa mga polisiya daw ni Rojas at sa mga batas na pang-ekonomiya na pumapabor sa interes ng mga Amerikano. Isipin mo, barbero pero nationalist economist. Ang nangyari, nahatulan daw itong si Guillen at nasentensyahan ng bitay. Taong 1972, nangyari ang isang pagtatangka sa buhay ng nooy First Lady Imelda Marcos. Sa isang seremonya sa Nayong Pilipino sa Pasay, isang lalaki ang bigla na lang lumabas at sinubukang saksakin si Madam sa dibdib. Nako, hindi sa mga PSG pero mabuti na lang at mabilis na nasangga ni Imelda at nabaril ang mga security ang lalaki. Ang ending, 75 stitches sa mga kamay ang First Lady na kinailangang i-helicopter agad papuntang Makati Med. At kitang-kita sa TV ang buong pangyayari. Ang salarin, si Carlito Di Mahilig, isang engineer na taga Cuenca, Batangas. Hinala ng ilan sa kampo ni Marcos ay bahagi lang daw ito ng isang malawakang sabwatan. At ipinaaresto ang mga suspected masterminds at kasama na dyan ang mga bigating pangalan sa politika. Sila Sergio Osmeña III at Eugenio Lopez Jr. Biruin mo, ilang buwan lang ito matapos ang deklarasyon ng martial law. At si Madam Imelda naman, nang tinanong tungkol sa insidente, ay sabi, nagimbal daw siya sa pangitain. Emphasis on the word pangitain. Nagimbal sa posibleng mangyari sa pangitain na muntik na siyang mamatay gamit ang isang napakapangit at walang kaklas-klas na sandata. Sana man lang daw ay may ribbon na dilaw talaga, o kahit anong dekorasyon na maganda yung ipangsasaksak sa kanya. Kasi tingnan niyo, kung gaano kaganda ang disenyo sa sling at benda ni Madam Imelda. Talagang the true, the good, and the beautiful. Diyan talaga ang pananampalataya ni Madam Imelda. Pero meron isang wise man na nagsabi ng problema raw sa mga political assassinations ay kahit ilang bala, kahit ilang espada o bomba o kutsilyo ang gamitin nila, ang hindi raw natutumbok ng mga assassinations na ito ay yung problema ng pinaglalaban nila. Pero ang kamatayan kadalasan ng kanilang tinatarget, ito'y bumabago sa kapalaran, bumabago sa kasaysayan. Pero tandaan natin, walang justification ang pamamaslang sa kahit sino. Ikaw man ang simpleng mamamayan o may pinakamataas sa katungkulan sa ating bayan. At yan po ang isa na namang episode ng History with Lord Special. Ako po si Lord De Vera. Tandaan po ninyo, hindi naman ako nagbabanta. Pero pag hindi kayo nag-like, hindi kayo nag-share, hindi kayo nag-follow, hindi kayo nag-subscribe, tatamaan talaga kayo ng wala lang kalungkutan. Kasi masaya itong programang ito di ba? Ako po si Lord De Vera, mga kapatid. At ika nga ng isang kasabihan, kung wala tayong kasaysayan, ay wala tayong saysay. Magkita-kita po tayo ulit mga kapatid sa susunod na episode ng History with Lord Special. Dahil espesyal ka sa amin at espesyal ang kasaysayan. Next! Patayin kita dyan. Joke lang. No joke. Hindi. No joke sabi ng Vice President. Pero no joke. No joke. Joke lang yun, ha? Hyperbole. I will kill. Ang nagkikill, balang araw ay masisingil. Sabagay, uupuan ko naman to edit na to, Boss Bing. With the words.